fortress. My God, in Him I will trust. Wala tayo ibang pagkakatiwalaan kundi ang ating Panginoon. Amen? When we say refuge, it refers to a shelter from storms and dangers. Amen? When we say fortress, it is a place of defense and protection. Diba? Parang wala kang hanapin sa Lord. Talagang secure. Amen? Ang ganda ng word mo, secure na tayo pag ang Diyos ay ating kilalanin sa buhay natin. Amen? Kaya mapalakpakan ulit natin ang ating Panginoon. Siya'y magpapalakpakan. Lahat ng mahihinga, magpulis, umamit sa Kanya. Panginoon, lahat ng
Mula sa aming puso kami nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Let's continue to praise and worship the name of Jesus Christ. There's power in His name. There's deliverance in His name. When we proclaim, when we speak His name, there's healing. Whatever you need right now, call unto Him. His name is Jesus. Hallelujah. When I speak your name, darkness has to flee. When I speak your name, I have authority. When I speak your name, mountains have to move.
tongue confess, every nation sing out, worthy are you, Jesus. Every knee will bow down, every tongue confess, all creation sings out, worthy are you, Jesus. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. Is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. Is worthy of glory and worthy of honor. Is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all Bless the God! Sige po, habang nakataas ang ating kamay, you're worthy, O God, of all our praises, all adoration, all glory belongs to you. Lord God, wala kaming ibang pagpupurihan dahil iisa lamang ang iyong pangalan. Iisa lamang ang aming luluhuran. Iisa lamang ang aming paglilingkuran. At iyon ay ang pangalan mo, Panginoong Yesus. Ikaw mismo, Panginoong Yesus. Salamat po. Salamat po. So, presensya mo sa aming kalamitan. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Mama po na po tayo na. Amen. So, dako na po tayo sa ating po tithes and offering. Sabi po sa ikalawang Korinto, talatang siyam, versikulo 8. Sabi po dito, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. So ano pong sinasabi sa atin o ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayon pong umagang ito? Sa talatang ito, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na siya ang ating tunay na pinagmulan ng lahat ng biyaya at provision. Amen po ba? Amen. Hindi lamang siya nagbibigay sa atin ng sapat, kundi siya ay nagbibigay ng higit pa sa ating pangangailangan. Naniniwala po tayo doon, di ba po? Ang Panginoon ay nagpo-provide sa lahat ng ating pangangailangan, minsan higit pa. Upang magamit natin ito sa kabutihan ng iba at sa pagpapalaganap ng kanyang gawain. Ang ating pagtulong at pagiging bukas palad ay hindi lamang nagpapakita ng ating pasasalamat sa Kanya, kundi nagiging daan din po ito para maging biyaya tayo sa iba pong mga tao at magamit din po yung ating pong blessing para po i-bless din po natin ang ibang mga tao. Kaya wag po tayong manghina sa paggawa po ng kabutihan. Alam natin na ang Diyos ay tapat at siya ang nagbibigay sa atin ng sapat at higit pa. Amen po? Amen. Ang Panginoon ay sapat, ang Panginoon ay tapat na nagbibigay sa atin sapat at higit pa. Amen. Kaya patuloy naman po natin buksan ang ating mga puso sa ating pong pagbibigay. Kung makikita niyo po, dun po sa ating pong likuran, meron tayong blue at saka red na envelope. So yung blue na envelope po, ito po ay para sa tithes. At yung red na envelope naman po ay para po sa offering. Bakit po natin ito ginagawa? Para po makategorize natin yung ating po mga ibinibigay. Kung ito po ay para sa tithes at para ito po ay sa ating offering. So sige po, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa buhay po ng bawat isa, Panginoon, na narito ngayon upang po makapakinig ng iyong pong mga salita at patuloy na
Patuloy naman ang palataya sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang ibibigay po ng bawat isa sa amin at wala po ibang maita sa mapapulian kundi ikaw lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatia 5, 16 hanggang 26. Sabi po dito, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. At ipinako na sa krus ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, ang kanilang laman at ang masasamang hiling nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay din tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa, at huwag din tayong mainggit sa isa't isa. Maaari na po tayo makaupo. Good morning! Magandang umaga po sa inyo pong lahat at nagpapasalamat po tayo sa tuwing sasapit po ang araw po ng linggo. Dahil tayo po ay magkakaroon ng oportunidad para tayo po ay makasamba at makapagbigay po ng papuri sa ating pong Panginoon. Okay, so ito na po yung parang pinaka-pinale ng ating pong halos linggo-linggong pinag-uusapan tungkol sa pagiging malaya at pagiging alipin, no? Alipin ng kasalanan, alipin ng mga hindi nakakalugod sa Panginoon, pagkatapos dahil kay Kristo Jesus, tayo po ay binigyan ng pagkakataong makalaya. Ay, lapit mga tayo. Yun po yung ating pinag-uusapan sa pagkakataon pong ito. Iba-iba po ang ekspresyon natin kapag ka po meron tayong mga tagumpay na nangyari. For example, nag-review ka, sobrang hirap, pagkatapos nakita mo yung pangalan mo, nakapasa ka. Di ba? Ang iyong reaction ay, yes! Nakapasa ako. O kaya naman, halos takbuhin mo ang iyong mga magulang at sabihin mo sa iyong mga kapatid, kamag-anak na nakapasa ako sa pinaghirapan, iiyak ka pa nga sa iyong sarili. Pagkatapos, ang iyong mga magulang, tuwang-tuwa, yayakapin ka. Ang iba nga, nagpapagawa pa ng tarpaulin, no? At sinabi, congratulations, nakapasa ang aking anak sa bar exam. So, iba-iba. Meron mga commercial dyan nakapasa ako, ihanda ang lechon. Yung mga ganun, ha? Kasi tuwang-tuwa sila sa pagiging, sa kanilang mga success. Ganun din po yung napakatagal mong inalipin, no? Sobrang tagal, 430 years, 70 years, 40 years, sobrang tagal, no? Hirap na hirap ka sa kalagayan mo, araw-gabi, pinahihirapan ka, at pagkatapos bigla na lang, sa isang pagkakataon, malaya ka na pala. Hindi ko alam kung anong sigaw ang gagawin mo. Sa matagal na panahon, hindi mo nakita kung anong nangyayari sa mundo, kung ano ba meron na sa labas, and then bigla ang nakalaya. Palagay ko, yung galak mo, hindi mo kayang paliwanag. Yung lundag mo, yung saya mo, at saka yung kagalakang sumasa iyo, hindi mo kaya itong ipaliwanag sa sobrang saya. Kaya lamang, ikaw man ay maging malaya, ikaw man ay nakalaya na, ikaw pa rin talaga ang magpapasya sa huli.
Okay? Lahat ng iyong mga ginawa, meron kang kinalaman sa iyong pagpapasya. And your yes is your yes, my no is my no. Yan po naman po talaga ang katotohanan eh. Halimbawa, ang mga magulang natin, binigyan tayo ng pagkakataon na tayo po ay tinuturuan tayo o ginagabayan. At the end, ang iyo pa rin namang salitang oo at hindi ang masusunod. Lahat tayo ganyan. Ikaw man ay nakakatanda, ikaw man ay magulang, ikaw man ay boss, ikaw man ay nasa sa isang kalagayan, na ikaw ay tawag dito, nasa kalagayan na ikaw ay nakakataas, at the end, ikaw pa rin ang masusunod. Sasabihin mo pa rin sa iyong sarili, ito ang aking pasya. At yung pagpapasyang yon ang siyang napaka-mahalaga sa lahat. Kasi doon po nakadepende kung ano ang mangyayari sa iyong kasalukuyan at kung ano ang mangyayari sa iyong hinaharap. Yan po yung mga katotohanan po dito. So dito po sa oras na ito, ang paksa po natin, ito ang pasya ko. Ayan, ito ang pasya ko. Sabihin nga natin, ito ang pasya ko. Ito ang pasya ko. Ulitin natin, ito ang pasya ko. Ito ang pasya ko. So yun po ang pag-uusapan natin. Meron po mga makabuluhang pangungusap. Okay, pwede niyo po ba akong tulungan basahin itong ating pong mababasa? Isang makabuluhang pangungusap. Okay, basahin po natin. Makakapagpasya ka sa anumang naisin mo, subalit hindi mo malalaman agad ang magiging bunga nito. Diba? Kaya mo namang pagpasyahan talaga yung lahat ng naisin mo. Kaya lang, tayong mga tao, limitado. Limitado tayo dahil naiisip mo yung kasalukuyan, ito, pero hindi mo alam kung anong mangyayari sa kinabukasan. Meron ba sa ating ganon? Na yung kinabukasan, alam ninyo kung ano yung mangyayari. Di ba? Hindi naman. Tama? Ang alam lang natin sa ating ginagawa is mangyayari. Okay. Ang alam lang natin sa ating mga ginagawa, yung kung ano yung ngayon, kung ano yung ngayon. Pero kung ano yung magiging bunga at resulta nito, hindi mo alam eh. Tama ba? Kung ano mangyayari. Okay. Pangalawa, basahin natin. Ang kasalukuyan mo kalagayan sa buong aspeto ng iyong buhay ay may kinalaman ang iyong kahapon o nakaraan. O, yun ang maganda ron. Yung kasalukuyan mo ngayon sa buong aspeto ng iyong pagpapasya ay may kinalaman sa iyong nakaraan kahapon. Halimbawa, nakapasa ka ng exam ngayon. Ang nakaraan mo siyempre kahapon, nag-review ka. O kaya nag-aral ka. O kaya naman, ang kasalukuyan, bagsak ka, kahit nag-review ka, pero nagpuyat ka naman. O, di na resulta. Okay? So, kung ano man ikaw ngayon, may nangyayari sa nakaraan. At alam niyo po ba ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung nakaraan? Alam niyo po ba that God is after always on what is you and what is me right now? Right now. Hindi yung iyong nakaraan. Kasi yung nakaraan is just a stepping stone of what you are now. Naunawaan po yung ibig kong sabihin. Kasi ang Diyos, minimaintain niya yung pagtingin sa puso po natin. Madali kasi magbago eh. Ngayon okay ka, pagkatapos mamaya-maya lang makasalanan ka na naman o may kasalanan ka na naman ginawa. Kaya lagi siya nakatingin sa kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan. Kasi yung nakaraan, ihihingi mo lang naman siya ng tawad eh. Eh ang Diyos naman natin, nagpapatawad talaga dyan. So patatawarin ka talaga. Pero yung kasalukuyan mo na ginagawa, yun ang binabantayan ng Diyos sa bawat araw. Kagaya ngayon, sa oras na ito, nakatingin si Lord sa atin. Ito yung kasalukuyan natin. Pero yung ating kasalukuyan na ito, hindi rin natin alam. Baka meron tayong puso na hindi naman talaga nakatuon para sa Kanya. Okay po? Gusto lang niya talagang malaman. Sabi nga ng isa nating, yung aking isang nakausap, ang akin namang mga magulang kilala naman nila si Lord, mga ganyan. Hindi naman sila malayo sa Panginoon. Ang sinasabi ko lang dito, maaaring kilala pero hindi interesado. Naman niyo? Pwede naman talaga natin kilala ang isang tao eh.
pero hindi ka interesado. Kaya wala kang gustong tuklasin, kundi ang kilala mo lang siya. So hindi mo tuloy nalalaman na siya pala ay generous, siya pala ay napakamahal, kaya hindi ganun mas naging malalim yung atin pong ginagawa sa Kanya. So, yung pong mga ginagawa natin ngayon, katulad po ng ating pakikinig sa salita ng Diyos, ito po'y pagpapasya nyo eh. Di ba? Ngayon, kung hindi ka makikinig habang nagsasalita si Pastor, pasya mo rin yan. Kaya lang, yung resulta nito, yun ang hindi mo alam sa iyong mga pinagpasya. Either, ikaw ay pagpalain ng Diyos, or ikaw ay kulangin dahil hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos. Yun yun. So, ang lahat ay may katapat at kabaligtaran. Okay? Una, pwedeng dilim. Ang kabaligtaran ay liwanag. Maputi, kabaligtaran ay maitim. Langit, kabaligtaran ay impyerno. Mataas, kabaligtaran ay mababa. Malaki o maliit. Di ba? Nakikinig or hindi nakikinig. So, yun po yun. Iba-iba po ang lahat ng aspeto. Kahit ano ang sabihin mo dito, lahat meron siyang itatapat na kabaligtaran. Okay? Magandang instrumento, hindi magandang instrumento. Nakatonong instrumento, hindi nakatonong instrumento. Maganda ang boses, hindi maganda ang boses. Okay? Yun po yung ibig po sabihin dito. Kaya napakahalaga po ang iyong pagpapasya. Dahil meron kang pamimilian eh. Kagaya sa Joshua 24:15, ang mga kabataan ang gusto kong bumasa dito. Joshua 24:15, mga kabataan, basahin niyo po ito. Go! At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Okay. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Okay. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. May pagpapasya, di ba? May pagpapasya. Okay? Yung mga gusto nila na paraan ng pagsamba sa Diyos, bahala kayo. Basta ako at ang aking sambahayan, kay Yahweh ako maglilingkod. So, merong pagpapasya. Sa Roma Kapitulo 6, talatang 23, ang mga kalalakihan ang gusto kong bumasa dito. Basa. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. O meron ulit pagpapasya. Kung gusto mong ikaw ay mabuhay sa isang buhay ng kamatayang espiritual, na ang kabayaran ay kasalanan, o dyan ka. Pero meron kang isang option. Ngunit, may option ka eh. Ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Gusto mo ba sa buhay na walang hanggan? Gusto mo ba yung buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos sa pamagitan ni Kristo? Dumoon ka. O gusto mong manatiling makasalanan ka na ang kabayaran ng iyong pagiging makasalanan ay kamatayang palayo sa Diyos? Okay? O yun, pagpapasya yan. Ito naman, babasahin naman ang ating mga kababaihan. Matthew 7:21-22. Basa po natin. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng pag-uukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at nagawa ng mga himala. Diba? Meron na naman, tawag ka dito, tawag ka ng tawag, Panginoon, Panginoon. O kaya simba ka ng simba, o kaya ikaw naman ay talaga naman nagbibigay ka, mukhang ginagampanan mo naman ang iyong tungkulin. O ano yung pasubali? Ano yung pinagpapasyahan? Dapat magpapasya ka sa lahat ng iyong ginagawa na ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya, lahat po ay merong pagpapasya eh. Kaya napakahalaga po ng iyong bawat pinagpapasyahan. At dyan din tayo mananagot sa bawat pinagpapasyahan po natin. Yung pagsasama-sama natin, isang pagpapasya ng bawat individual. Kaya tayo po ay nagkasama-sama dito. So ano po ang mensahe para sa atin?
Ganito po kayo mabuti. Una, malayang pagkilos ng banal na espiritu o sariling kapasyahan. Kung naalala niyo po yung lagi sinasabi ni Tatay Pastor, iisa naman ang Kristo na ating tinanggap at sinampalatayanan. Pero magtataka kayo, may nahuhuling nauna, may nauunang nahuhuli. Bagong-bago ka pa lang, bigla kang ginamit ni Lord. Ang tagal-tagal mo na, parang hindi ka yata nagagamit ng Panginoon. Ang bago ka pa lang, ang dami mo lang alam na Bible verse. Ikaw, ang tagal-tagal na, wala pa. Bago ka pa lang, ang dami mo nang nabasa ang Biblia, itong matagal na, halos hindi napapansin ang Biblia. Iba-iba po kasi. Pero pare-pareho namang anak na minamahal ng Diyos. Kaya lang, iba-iba yung paraan ng pagpapalaya na makakilos ang Espiritu o sarili niyang kapasyahan. Galatia 5:16-18. Basahin po natin lahat. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa na nais niyong gawin. Kung pinapatubayan kayo ng Espiritu, wala lang kayo sa ilalim ng kautusan. Amen. Alam po ninyo, binigyan ako ng pagkakataon na maging bahagi po ng tinatawag po natin pagsisikap na balik sa eskwela yung mga hindi na pinalad na makapag-aral. At iba-iba po ang kanyang istorya. Ito. Una, sabi ko, anak, bakit hindi ka na nag-aral? Sabi niya, kasi kailangan ko na po magtrabaho. Ilang isang dahilan. Ikaw naman, bakit hindi ka na nag-aral? Ang pasya niya, kasi tinatamad na ako. Yung isa naman, ang sinasabi niya, kasi hirap akong umintindi. Okay? Ito nakakalungkot, kasi maaga po ako naging ina. Yan. Sa edad na 16, naging ina na siya. Iiyak naman sila eh. Pagkatapos, yung isa naman, kasi po, ako po ay maagang nagkaroon ng karelasyon. At katabi pa niya yung kanyang karelasyon. Pareho silang, wala pang 20, pero nagsasama na sila, pero pareho silang hindi na umabot sa pag-aaral. At pareho naman silang may hanap buhay na. Napakiwari sa isip nila, sapat na ito para sila ay makapamuhay ng maayos. Okay po? Ito yung mga pinagpasyahan nila sa kanilang buhay. Sa kabilang banda naman ay mga magulang na gusto ko namang pag-aralin kaya lang sila ang may ayaw. Wala kasing magbabantay sa aming anak, ako ang maghahanap buhay, kaya puminto mo na sa pag-aaral. Bawat pangyayari, may kanya-kanyang pagpapasya. Sa bawat pagpapasya, dumidepende yan kung ano ang magiging resulta nito sa bawat pinagpasyahan. So, lumipas ang maraming taon, ito na sila ngayon. Ang lalaki na, 18 anyos, pero grade 4 pa lang sa pagpasok. Di ba? Muli akong nagtanong, sa kalagayan mo yan, kung bibigyan ka ng pagkakataon para kayo makapag-aral muli. Ayan, mag-aaral ka ba? Yan ang tanungan dito Mag-aaral ka ba? Sa madalit sabi, sa mga paliwanagan na gusto nating himukin ang mga kabataan itong muling bumalik sa eskwelahan. Mga nagsipagpasya naman na gusto na ulit nilang bumalik sa eskwelahan. Pagpapasya, sa panahong kausap nila kami. Hindi ko lang alam kung pagdating ng darating na pasukan, pagpapasyahan pa rin nila na sila ay mag-aral. Di ba? Ganun po kahalaga ang pagpapasya. Ngayon, ito pong kalagayan po natin pagdating sa espiritual. Yung espiritong sumasa atin mula nung tanggapin natin si Jesus, laban na laban yan. Sa mga gawain hindi po nakakalugod sa Diyos. Magkalaban po yan dalawang yan At sa katotohanan, tayong mga tao makasalanan nung wala pa tayo sa Panginoon. Di ba lagi ko po tayong mga makasalanan nung wala pa tayo sa Panginoong Hesukristo. Meron po diyang nananalaytay magpahanggang ngayon kahit tayo po'y anak na minamahal ng Diyos. Ang tawag po dito ay likas na kasalanan. Nature of sin sa English po. At ito po yon, pita ng mata, pita ng laman, at kapalaluan sa buhay. Lust of the eye,
lust of the flesh, and pride of life. Itong tatlo pong ito, struggle po natin ito everyday sa buhay po natin. Paglabas pa lang natin, sa pag-Facebook natin, sa panonood natin ng TV, andyan ang kalaban, mata, kagustuhan ng laman, at saka kayabangan sa buhay. Challenges po natin yan araw-araw. Ngayon, kung ikaw ay wala kay Lord, walang ko kontra, tama? Tuloy-tuloy lang ang pagsasalita ng hindi tama. Tuloy-tuloy lang ang pagtingin ng mata sa mga mahahalay na mga nakikita. Pagbabasa ng mga hindi dapat basahin. Tuloy-tuloy lang yung kagustuhan ng laman na gawin ang gusto niyang gawin. Lalo pa sa mga napapanood at mga nababasang nakikita mga panoorin na pwedeng umigting sa iyong kalamnan para ikaw ay dalhin at ibuyo sa masamang sanlibutan. Walang kumokontra. Okay po? Kasi nga, wala ka kay Lord. At ikaw ay walang kaugnayan sa Panginoon. Pero, kayo na rin ang nagsasabi, mula nung makilala ko si Lord Jesus, mula nung tanggapin ko siya, ang laki na nang ipinagbago. Hindi dahil sa inyo yun. Dahil yun kay Hesus Kristo. Amen? Amen. Na siyang nagbigay ng buhay sa buhay natin at nagtagumpay laban sa kasalanan at kamandag nito. Kaya nagtatagumpay tayo. Gayong ang Panginoong Hesus ay nasa langit na at ang banal na Espiritu na ang nasa inyong mga puso, nasa ating mga puso. Yung Espiritong yon ang nangungonsensya ngayon. Pag gumawa ka ng kasalanan na dating gustong-gusto mo na walang kumokontra, ngayon may kumokontra na. Tama? Pag nagsinungaling ka na parang hindi ka nakukonsensya, ngayon may konsensya na. Tama? Pag nagsalita ka ng hindi maganda, nagmura ka, nagsalita ka ng hindi maganda sa iyong kapwa, nagkaroon ka ng galit, nagkaroon ka ng hindi magandang gawain, may kumokontra na. Tama? Meron ng parang something inside na nagbibigay sa iyo ng conviction. Mali, mali. Pagkatapos, ang Espiritong iyon, dadaling ka sa paghingi ng tawad, and then unti-unti ang transformation ay makikita sa buhay natin. Kaya sabi ng Biblia, ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, narito siya ay bago. Kaya tama ito. Sabi dito, mamuhay kayo ayon sa Espiritu. Pangalawa, lagi niyong tandaan, magkalaban ng Espiritu at gawain ng laman. Ang pangatlo, tandaan po natin, dapat makalaya na tayo ng tuluyan sa ilalim ng kautusan o kagustuhan ng tao. Kasi kung ako lang at ikaw, lahat ng gustong mangyari ng aking sarili, puro sa mali. Kasi ang gusto niyang sundin, puro sa kagustuhan ng aking sarili. Kaya tinan po ninyo, ang daming mga kahalayan sa sanlibutan ito, pinagmamalaki pa ng sanlibutan. Sino ang nakakalayan? Yung mga may Espiritu Santo na, tama? Kasi kung wala tayong Espiritu Santo, makikipalakpak tayo sa kanila. Makikigalak tayo sa kanila. At dadaling tayo sa kamunduhan. Ang pangatlo, ang gawain ng laman at ang malaking konsekwensya nito. Ayan, tinan po natin isa-isa ha. Galatia 5:19 to 21. Basahin natin lahat. Hindi may kakila ang mga gawa ng laman. Una, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsama sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pataway-away, pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Di ba? Yan ang gawain ng mundo eh. Gawain ng laman yan. Okay? Pakikiapid, mga kahalayan, kahit po yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi lang naman yung nakikita natin kinasanayang mga rebulte. Tama ba? Yung oras mo, pwede maging Diyos-Diyosan. Asawa mo, pwede maging Diyos-Diyosan. Mga material na bagay, pwede maging Diyos-Diyosan. Lahat ng bagay na nakakahigit kaysa sa Diyos, pwede maging Diyos-Diyosan. Lahat ng mga pangyayari sa buhay mo na mas inuuna mo ng inuuna kaysa sa Diyos, pwede maging Diyos-Diyosan. Maliwanag po sa atin? Ayan. Kahit po yung
kahit po yung mga bagay sa sitwasyon ng buhay natin. Kagaya nung pumunta ako ng lugar sa parting Quezon, nangaral po ako ng banal na kasulatan. Halos naubos ko na lahat ng aking lesson. Hindi pa siya tumanggap kay Lord. Hanggang dumating ako sa punto, Tay, bakit naman po ang tagal ko nung nagturo si Jesus pagdating sa pagtanggap, ayaw niyong tanggapin sa inyong puso. May mali po ba? Sabi niya, Pastor, wala naman. Kaya lang, alam ko, pag tinanggap ko si Jesus, maapektuhan yung aking tinali. Alam niyo yun? Yung manok na panabong. Nakukuha niyo po. Kasi alam ko sa buhay ko, pag tinanggap ko si Jesus, maapektuhan yung aking panabong. So, ibig sabihin, naging mas mahalaga sa kanya yung manok kaysa kay Jesus Christ na nagbibigay ng langit at buhay na walang hanggan. Ganun po ang likas ng tao habang wala pang Espiritu Santo pumapasok sa kanyang kalooban ng kanyang puso. Pero sa tulad po natin, hindi na natin ipagpapalit yan. Yeah. No? Yung ating pong bagong pamilya na dumadalo dito sa pang-umaga, na nanggagaling doon malapit kina Kuya Chris, no? Sa may parking sa Lawag. Malayo din ang lugar. 3 sakay papunta dito. Pero hindi siya nalilate sa pang-umaga. No? At pinipilit nila. Kasi meron na nga eh. Alam po ninyo mga kapatid, pag tumama sa puso nyo si Lord, yung pag-ibig ni Lord inilagay na sa iyong puso, malaking kawalan sa pakiramdam mo at malaking pakukulang sa pakiramdam mo pag hindi mo nagampanan yung alam mong dun siya masisiyahan. Tama? Ano-ano ba yung makakapagbigay sa iya sa Panginoon? Pananalangin araw-araw. Tuwan-tuwa siya dyan. Kasi lagi mo siyang gustong kausapin. Pagbabasa ng Biblia araw-araw, tuwang-tuwa siya dyan. Kasi nakakapagsalita siya sa iyo. Pagsamba araw-araw, tuwang-tuwa siya dyan. Kasi nararamdaman niya kung gaano kaka-inlove sa kanya. Okay ba? Pagkatapos pamumuhay ng tama, tuwang-tuwa siya dyan kasi natututo ka na. At pag-share ng tungkol sa kanyang kabutihan, tuwang-tuwa siya kasi alam niyang hindi lang kayo makakakilala, kundi maraming mga kaibigan kakilala ang makakakilala sa Panginoon. Kaya tuwang-tuwa siya sa 5 aspeto nito na noon pa lang ay sinabi ko na sa inyo. Palalimin natin ang ating buhay panalangin, pagsamba, pagbabasa ng salita ng Diyos, pagpapatotoo at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ngayon, ano ang malaking konsekwensya nito? Basahin muna natin yung kadugsong katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. O meron bang mabuti? Wala. Pansamantalang galak, pansamantalang saya, pero walang mabuti. Ayan. Napagbigyan mo yung sarili mo sa pagkaingit, pansamantala, walang mabuti. Napagbigyan mo iyong sarili sa paglalasing, pansamantala, walang mabuti. Napagbigyan mo iyong sarili sa walang habas na pagsasaya, pansamantala, pero walang mabuti. Bakit? Sapagkat lahat ng gawain ng laman, ang sabi ng Biblia, hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Hihinto ka pa ba o hindi na? Hinto ka na. Kung gusto mo makarating sa kaharian ng langit, patunayan mo na ikaw ay palangit. Tama ba? Pero kung magpapatuloy ka sa mga kahalayan at mga kasalanan yan, questionable ka sa langit. Anak, bakit ka ganyan? Ikaw ay para sa akin na. Ba't ang ginagawa mo pa rin ay para sa makamundo? Kaya isang malaking tanong, ano ang pasya mo sa kalagayan na ito? Hihinto o magtutuloy? Diba? Nasa sa inyo po yan. Pero may katapat ang Biblia Sa pangatlo, ang siyam na bunga ng Espiritu. Yung pong bunga ng Espiritu, hindi po hiwa-hiwalay. Nasa sa isang tangkay. Parang saging, nasa ba? Isang tangkay, pero lahat ng bunga nakakabit doon sa isang tangkay. Okay po ba? Yung siyam na bunga ng Espiritu, isang Espiritu na meron siyam na bunga. Okay? At ito yun. Basahin po natin lahat.
Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan, at pagpipigil sa sarili. Sabay-sabay! Walang batas laban sa mga ganito. Galing! Di ba? Umibig ka ng umibig, tuloy lang yan. Magalak ka, tuloy. Kapayapaan, tuloy. Pagtsatsaga, tuloy. Kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan. Pagpipigil sa sarili. Hindi ka babawalan. Bakit? Tama kasi. Yan? Anumang gawaing tama, hindi ka pagbabawalan. Amen. Anumang gawaing hindi malulugod ang Diyos, wala kang bahagi sa kaharian. Amen. ng langit. O mamili ka. Hindi naman nagkulang na ang church. Hindi na rin naman nagkulang ang Biblia na ipaliwanag sa iyo araw-araw kung paano ka mamumuhay bilang anak ng Diyos. Pero ang pagpapasya ay wala sa amin, nasa sa bawat individual pa rin natin. Kahit ang aking mga anak ay hindi ko sila pinilit isa-isa. Ni wala nga akong nahirapan na, anak, magsimba ka naman. Mula pa nung umpisa na sila ipinanganak, hanggang sa sila ay, eto na sila ngayon sa kasalukuyan, wala ni isa sa aking mga anak na aking pinroblema o nagkaroon kami ng suliranin na ayaw nilang mag-church o ayaw nilang maglingkod sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Pero ito ay individual nilang pagpapasya. Ha? Kaya yung paglago ng aking mga anak, iba-iba din. Iba-iba yung level. Yung taas ng kanilang mga espiritual at kagustuhan nilang maglingkod sa Panginoon. So tuloy po natin. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo. Isang pagpapasya muli. Ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman. Pinagpasyahan na. At ang masasamang hilig, lito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, kita mo? Mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Anak ka ng minamahal ng Diyos, mamuhay ka bilang anak na minamahal ng Diyos. Tama? Amen. Di ba? Anak ka na minamahal ng Diyos eh. Eh di mamuhay ka ayon sa anak na minamahal ng Diyos. Ang ibig ng Diyos, ikaw ay sumamba ka kasi anak ka. Maliban lang ayaw mong maging anak ng Diyos. Pero sa criteria, yun ang parang kang estudyante. Nag-enroll ka, ano sasabihin ng teacher mo? Mag-aaral kang mabuti, tuturuan kita ng alpabeto, tuturuan kita ng mathematics, aralin mo to, reviewin mo. Yun ang kanyang payo. Estudyante ka, guro siya, huwag kang magreklamo. Gawin mo ang iyong buhay, gawin mo ang trabaho mo bilang estudyante. Trabaho mo yun eh. Di ba? Responsibilidad mo yun. Ganon din po ang pagiging Kristiyano po natin. Kristiyano po tayo, Kristiyano po ako, mabuhay tayo bilang mga anak na minamahal ng Diyos. Amen. Kasi kung hindi, at nagpatuloy ka sa buhay na hindi nakalulugod sa Diyos, maki-question ka sa langit. Maki-question ka sa aklat ng buhay. Anong nangyari? Bakit hindi ka nakapagtagumpay? Dalawang bagay. Ang sagot. Una, tunay ka namang anak ng Diyos. Kaya lang, hindi mo binigyan ng laya ang Espiritu Santo na gumalaw sa buhay mo. Kaya nanatili kang banso. Okay pa? Yeah. Pangalawang bagay, sa simula pa lang, hindi ka naman talaga naging totoo sa Diyos. Kaya walang ipinagbago ang buhay. Kaya kung ano man ang struggle natin ngayong pare-pareho, kung saan bahagi ikaw nagkakaroon ng mga hamon sa buhay, iiyak mo sa Panginoon. Hanggang tuluyan mo makita ang iyong sarili, talagang binago ka na ng ating Panginoon. Diba? Ano ang magandang mensahe? Walang batas laban sa mga ito. Grabe. Galing. Walang batas laban sa mga ito. Diba? Alam nyo, ang nakakatuwa ngayon, di ba ang nanalong presidente ay si Trump? Diba? Panay-panay sa Facebook. Yung kanyang mga
mga words of thought na may kinalaman sa Christianity. parang may kinalaman sa Kristyanidad Christianity. at pagiging bukas ng Biblia muli sa Amerika. Yeah. Napakaganda. Open. Napakaganda. Kung siya isang may katotohanan sa kanyang puso ang kanyang pagiging anak na minamahal ng Diyos, iba ang magiging buhay sa Amerika. Sa kasalukuyan na ang presidente nila ay talagang hindi lamang kilala ang Diyos, hindi lamang maka-Diyos, talagang interesado siya at talagang nagmamahal siya sa Diyos. Ganon din po tayo, mga minamahal ko sa Panginoon. Tayo pipapunta sa 3 taon, pero yung 3 taong ito ay pwedeng maging isang napakatagal na nating mga magkakasama sa ating paglilingkod sa Panginoon. Natutuwa ako kasi madami na pong nagiging bahagi. Ha? Itong Yada Worship, kung gusto nyo, lahat kayo maging Yada Worship. Okay lang yan eh. Pare-pareho kayo kumawit sa Panginoon, masaya na tayo. No? Ang gagaling ninyo at saka talagang natutuwa si Lord dahil tama ang inyong ginagawa. O ano po sabi dito? Dapat tuluyan ng mapako Ang ating ang ating laman sa krus. O, pangalawa, dapat mamuhay tayo ayon sa ninanais ng Espiritu. Pangatlo, gawin ang mga gawain nakalulugod sa Diyos. Ngayon, ano ang pasya mo sa kalagayan? Si pastor ba magpapasya sa inyo? Hindi. Asawa ko ba magpapasya sa akin? Hindi. Kapatid ko ba, anak ko ba magpapasya sa akin? Hindi. Ang magpapasya sa akin ay walang iba, kundi ako din at saka ang Diyos sa aking kaugnayan sa Kanya. Alam po ba ninyo na meron pong mga pagsubok sa buhay nating mga Kristiyano na minsan hindi natin alam pero pwede pong mangyari sa pang-araw-araw natin. Alam niyo ba na meron isang kwento at ito po'y katotohanan? Siya po ay driver ng isang jeep. O ilagay na lang natin isang van, no, para applicable sa mga kapatid natin may van. Driver siya ay Kristiyano. Ngayon, yung kanilang pastor, sumakay. Si pastor, hindi niya nakilala na yung driver ay miyembro niya. Okay? Ang ginawa ni pastor, nagbayad. Nagbayad naman si pastor eh. Pero, itong driver na miyembro niya, sinubok si pastor. Nagsukli ng sobra. Ala? Nagsukli ng sobra. O, ngayon, inaantay ngayon ng miyembro kung ibabalik ni pastor yung sobra. O, kasi kung hindi, natisod-pisod na si pastor. Di ba? Sinamantala niya yung sukli na sobra. Salamat na lang, ibinalik naman ni pastor. At sinabi, ay mama, sobra po yung inyong sukli. Ito lang po ang tanong. Pagdating ng linggo, di nakita halimbawa ay Lunes, lumipas ang araw, pagdating ng linggo, sumimba yung driver. Alam mo, niyakap niya si pastor. Sabi niya, pastor, ako po ay natutuwa kasi kung ano yung inyong ipinapangaral, totoo po sa buhay. Bakit naman ano nangyari? Ako po yung driver na nagsukli sa inyo ng sobra. Bakit? Ay, kung po yung binalikan ko ng sukli, opo, ako po yun. At natutuwa ako dahil kung ano yung inyong ipinapangaral, may katotohanan sa inyong buhay. Salamat, nakapasa si pastor. Kaya we need to pray each other. Si pastor, pagpe-pray nyo, pagpe-pray ko kayo. Kasi binabantayan tayo ng mga tao. Isang kapwa ko manggagawa ang nag-confess sa akin, ha? Nagkaroon siya ng pamumumpisan. Sabi niya sa akin, alam mo, Bishop, sa katotohanan, pinagmamasdan ko ikaw. Salita mo, buhay mo, at kilos mo. Nagulat ako, harap-harapan. Pero salamat sa Diyos, lahat ng pamantayan ko sa isang katulad mo, nakapasa sa akin. Oh, di ba nakakaya sa loob? Ano nangyari? Paano nangyari? Nagkasama kami sa isang gawain. Pinagbasdan ko kung paano ka makipag-usap.
Pinagbasta ko kung paano ka magsalita. Tinignan ko kung paano ka gumalaw sa gawain. Alam mo, modelo ka sa akin. Sino naman ang hindi matutuwa? Di ba? Lagi yung pastor pala, sa dami na nakakahalubilo, pinagmamasdan man, pero nagpapasalamat sila sa buhay ko na nagiging ehemplo ako para sa kanila. Bagamat hindi naman siyempre lahat. Pero yung mga nagsalita, yun yung tinutukoy ko sa inyo. Naunawaan po ninyo? Ngayon, sa buhay ninyo sa araw-araw, at sa pinagpapasyahan sa araw-araw, sino po sa kanila ang gagayahin kaya kayo? Di ba? Kaya dapat, maingat tayo sa araw-araw natin pinagpapasyahan. Tayo po itumayo lahat at tayo po umawit. Tayo po umawit. Okay, awitin po natin ang mabuting Diyos. Awitin po natin ang mabuting Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Praise God. Buti mo, Panginoon. Awit po tayo lahat. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikaw ay laging tapat. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan.
pamamagitan ang siyang tumutunaw sa amin upang kami ay magpasya na iwanan ang sanlibutan, iwanan ang gawain ng sanlibutan, iwanan ang gawain ng makalamang mundo, iwanan ang kasalanan, at magpasya na ikaw lamang, O Diyos, O Banal na Espiritu, ang palalayain sa buhay po namin. Na maging maingat kami na sa bawat aming mga pananalita, sa bawat aming pagpapahayag, makita ito ng tuwiran sa aming pong buhay. Salamat, O Banal na Espiritong umuusig sa amin kapag kami nagkakasala, nagpapaalala sa amin kapag kami nakakalimot, at nagbibigay kalakasan sa amin sa panahon ng aming kahinaan. Salamat po, aming Diyos. Gawin po ninyo kami karapat-dapat, dalisay ang puso, nasa tamang katuwiran, at malinis sa araw-araw naming buhay. Ibig po namin na ang buhay po namin ay basahin ng nasa kapaligiran, at sila po ay magkaroon ng kagalakan na sa bawat buhay at galaw at kilos namin, kapani-paniwala mula sa dati naming magulong buhay, makasalanang buhay, kami pinagbago niyo na po, pinawalang sala, at tinaring anak na minamahal mo. Salamat po, Panginoon. Dalangin po namin maging bahagi po kami sa tuwirang pagbabago sa buong Pilipinas, Panginoon, mula sa aming Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senador, Congressman, Gobernador, Mayor, Board Member, mga nasa hustisya, Panginoon, nasa militar, Panginoon, at sa anumang sangay ng gobyerno. Salamat po, aming Diyos, tinataas po namin ang iyong pangalan sa buhay ng bawat isa po sa amin, sa aming kanya-kanyang pamilya, sa aming kanya-kanya pong mga asa-asawa, at kanya-kanya, Panginoong, mga kamag-anak. Purihin ka po, O Diyos, itinataas po namin ang iyong dakilang pangalan sa araw-araw, at sa Diyos na napakamapagmahal, sa iyong anak na si Jesucristong kailanman ay siyang natatanging daan, katotohanan at buhay sa aming pong puso. Banal na Espiritu ang patuloy na gumagalaw, nagtutulong, umuusig sa amin upang patuloy na maituwid ang aming buhay. Purihin ka, Panginoon. Napakabuti po ninyo, at nais po namin ibalik ang lahat ng kaburihan tanging sa iyo lamang, aming Diyos, sa iyong anak na si Jesucristo, sa patnubay ng Banal na Espiritu. Amen, amen, and amen.